Magandang araw mga ka-Inside the Story PH. Sa unang dalawang bahagi, nasaksihan natin ang mahabang kasaysayan ng galit mula sa rebolusyong nagbago sa Iran hanggang sa mga lihim na digmaan sa ilalim ng anino. Ngayon, dumating na tayo sa sandaling kinatatakutan ng mundo, ang araw na tuluyang sumiklab ang giyera. Ito ang Iran versus Israel Part 3, ang pagputok ng giyera. Pebrero 2026, isang araw na tatatak sa kasaysayan ng Gitnang Silangan. Bandang madaling araw, isang malawakang airstrike ang inilunsad ng Israel laban sa mga pasilidad ng Iran. Ang operasyon ay tinawag ng mga analyst bilang Operation Epic Fury. Mga missile ang bumagsak sa Tehran, Isfahan at Qom target, mga command center, communication hubs at nuclear facilities. At sa loob ng ilang minuto, ang lungsod ay natabunan ng apoy, usok at sigaw ng kaguluhan. Makaraan lamang ang ilang oras, tugon agad ng Iran libu-libong ballistic missiles at drone ang pinakawalan patungong Tel Aviv, Haifa at Jerusalem. Ang Israel ay gumamit ng Iron Dome, ngunit hindi lahat ay naharang. Ang ilan ay tumama sa mga gusali, nagpasimula ng sunog at pagkasira. Sa mga lansangan, ang mga sibilyan ay nagsisiksikan sa mga bomb shelters. Ang mga sundalo handa sa pinakamalaking labanan ng kanilang buhay. Habang patuloy ang mga pag-atake, isang balita ang yumanig sa mundo. Ang compound ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, ay tinamaan sa airstrike. Ayon sa mga ulat, si Khamenei ay nasawi sa mismong loob ng kaniyang tirahan. Ang pagkamatay ng pinunong ito na 4 na dekada ng naghari ay nagdulot ng kaguluhan sa pamahalaan at galit sa mga mamamayan. Sa mga lansangan ng Tehran, sigawan, dasal at tawag sa paghihiganti. Sa harap ng tumitinding labanan, ang buong mundo ay nagulat ng pagkabigla. Ang United States ay nagpahayag ng suporta sa Israel, habang ang Russia at China ay nagbabala sa Washington na huminto. Ang United Nations ay nagsagawa ng emergency session, ngunit walang bansa ang gustong umatras. Ang mga ekonomiya ay nagsimulang manginig, tumaas ang presyo ng langis, bumagsak ang mga merkado, at ang mundo ay muling nabuhay. Ang takot, baka ito na ang simula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ang labanan ay kumalat mula dagat hanggang disyerto. Ang mga fighter jets ng Israel ay sumalakay sa mga base ng Iran sa Iraq at Syria. Ang Iran naman ay gumamit ng mga proxy militia sa Lebanon, Yemen at Gaza. Mga misil, drone at tangke lahat ay ginamit. Ang mga lungsod ay tila naging impyerno sa ibabaw ng lupa. Araw at gabi, ang kalangitan ng Gitnang Silangan ay kumikislap sa mga pagsabog. Habang patuloy ang digmaan, ang mga ordinaryong tao ang pinakamasakit na tinamaan. Libu-libong pamilya ang lumikas, ang mga ospital ay puno, at ang takot ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng rehiyon. Ang ilan ay nagdarasal, ang iba ay nagtatanong, hanggang kailan magpapatuloy ang gulong ito? Ang pagsiklab ng giyera sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi lamang labanan ng sandata, ito ay labanan ng ideolohiya, pananampalataya at kapangyarihan. Ngunit sa bawat pagsabog, milyon-milyong inosente ang nawawala sa gitna ng apoy. Ang tanong ngayon, may katapusan ba ang digmaan na ito? O ito na ba ang simula ng mas malawak na pagkawasak ng mundo? Maraming salamat mga ka-Inside the Story PH sa pagsama sa isa na namang kwento ng totoong pangyayari. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow at mag-subscribe para sa susunod pang mga tunay na pangyayari. At ito ang Inside the Story PH World in Chaos series. Abangan sa Part 4 ang mundo sa gilid ng ikatlong digmaang pandaigdig. Hanggang sa muli mga ka-Inside the Story PH.